Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of First Peter chapter 4 verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Sa Tagalog versions, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-asa sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, ang teaching po dito, una, bitterness robs us of precious time with our family. Ito ay napakagandang paalala sa atin na ang talatang ito ay patungkol sa pag-iibigan, sa pamilya, sa church, sa mga samahan, or sa grupo na kailangan magkaroon tayo ng pagmamahalan sa bawat isa. Patawarin ng bawat isa kung may mga pagkukulang at nagtatampo at lalo sa miyembro ng iyong pamilya. Kailangan merong pag-ibig. Kinakailangan mong ang pamilya mo hindi perpekto, nakakagawa ng mali yan, kaya kailangan mong magpatawad, maging mapagpatawad sa mga miyembro ng iyong pamilya. Hindi sila perfect para hindi magkamali. So, maging mapagpatawad sa bawat isa. Kahit magkaroon ng tampuhan, hindi dapat patagal kasi ang buhay natin napakaikli lang. So, kung ano man yung pagkukulang ng bawat isa, kung ano man yung mga kamalian ng bawat isa, matuto tayong magpatawad. At ang bawat member ng ating pamilya, may babad natin sa panalangin. Kung meron tayong kapatid, magulang, na walang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ibabad natin ito sa Panginoon. Idulog natin sila para palambutin ang kanilang puso hanggat sa sila ay makasumpong sa Ebanghelyo ng ating Jesucristo. So, kung iisipin, minsan ganun din tayo. May mga pagkakataon na may mga pagkakamali din tayo. Kasi may mga tabuhan at hindi nagkakapansinan, pero huwag nating hayaan na humaba ang panahon, lumipas ang panahon, na yung precious time, nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng or to live as one as family. Huwag nating hayaang nakawi na panahon na lumilipas na kahit ina-enjoy sana natin, kaya lang merong mga hidwaan na kailangan humugot tayo ng humugot tayo ng pagpapatawad. Isipin natin na ang Diyos ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Inibig tayo ng Diyos, pinatawad tayo, na-restore niya yung relationship natin para sa relasyon natin sa Kanya. So, humugot tayo ng lakas sa ating Panginoong Jesucristo para ma-restore yung relationship natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. At huwag natin isipin na kung meron tayong hindi man napapatawad, tingnan natin si Jesus Christ. Kasi yung buhay niya, tingnan natin na ang Diyos, kung isipin ng Diyos na marami tayong kasalanan, dapat hindi tayo pinapatawad. Pero dahil sa kanyang kayamanang biyaya, pinatawad niya tayo at minahal niya tayo sa paraan na pag-usap, kasi wala namang hindi nadadaan sa pag-uusap. Magpatawaran kayo. At katulad ng relasyon natin sa Diyos,
kailangan huwag natin sayangin ng oras na hindi tayo makapagpuri at makahingi ng tawad. At huwag nating hayaan na huwag nating hayaan na kunin ang isa sa miyembro ng ating pamilya at mawala pa sila para lang makamit ang pagpapatawad. Hindi kayo mag-usap ng buong buhay nyo. Kasi kadalasan sa mga pamilya, yung ninanakaw ng panahon sa patungkol sa galit at pagtampuhan yung oras na sana ay mahalaga na kayo ay nagkakabanding, nagkakasiyahan. Minsan ang pride at yung konting pagtatalo or konting problema na napapalaki dahil lang yun sa kulang ang pagmamahal. Hindi, kung ang pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus Christ, kasi doon lang tayo kukuha ng lakas para magpatawad. Hindi sa sarili natin kasi tayo may mapagmataas tayo eh. Kung lagi natin ibabasa sa sarili natin na mapagmataas tayo, hindi tayo makapagpapatawad kahit pamilya pa natin yan. So, ang mundo hindi umiikot sa buhay natin. Ang mundo natin, maging ating sarili, mga relasyon natin sa pamilya natin, na dapat isipin natin na pag nagpapatawad tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. Isipin natin si Jesus Christ na tayo hindi naman kamahal-mahal, hindi naman kapatawad-tawad dahil sa mga kasalanan natin, pero ibinigay niya yung buong pagpapatawad at pagmamahal para lang sa pagmamahal niya sa atin. Sa malalim na pag-ibig niya sa atin. Yung palalim na pag-ibig niya, kaya kaya niyang bigay yung buong pagmamahal na yun. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa atin. So, dapat kailangan yung pagmamahal natin sa pamilya natin, kayang matakpan ano man yung hidwaan or hindi pagkakaintindihan sa pamilya nyo. Love each other deeply. Na kaya natin dapat mahalin ang ating pamilya, ang kapwa natin, or sino man ang miyembro ng pamilya natin. Dahil hindi lang yun yun yung makakapag-cover kahit anong mga kasalanan. Kailangang ma-overcome yun. Na-overcome yun sa pamamagitan ni Jesus Christ.